Kung kayo po ay mayroong anak na napatay dahil po sa droga, pero alam na alam niyo naman na hindi talaga siya nagda-drugs yung anak niyo. Matinong matino. Tapos bigla napatay at sabi ito ay dahil sa droga. Ano po? Ano kaya ang mararamdaman niyo at ano ang gagawin niyo? Ano po? So, yan po yung yan po yung nais ng Lord na ipanalangin natin. Ano po? Kasi dun sa nakaraang administrasyon sa panahon po ni ex-president Duterte, marami yung namatay, no? O napatay na dahil sa droga, di ba? Alam natin yung mga tokhang na yan, ganyan. So, ito po yung sinasabi ng Lord regarding that. Regarding this extrajudicial, po. Sabi ng Panginoon, ito lang nakaraan, sabi niya ganun, kinakailangan magkaroon ng katarungan ang mga namatay sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kinakailangang harapin ni Duterte ang kasong kinakailangang litisin ng ICC. Sinabi ng Lord yan, habang ako po ay nakikinig sa Kanya. Sabi niya, iyan ang inyong ipanalangin. Na yung mga tao, mga taong na biktima, na biktima noong mga panahon yun ng war on drugs, kailangan po yan na magkaroon ng katarungan. Yan sinasabi ng Lord. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng katarungan. Diba? Ito po yung sinasabi niya sa Isaiah 1:17. Sabi niya, seek justice. No? Tapos, encourage the oppressed and defend the cause of the fatherless. The fatherless. Yan, bakit fatherless? Napatay yung tatay, no? Natokang. Ganon. Tapos, plead the cause of the widow. Yun. Merong mga naulila, na byuda, no? May ganun no? Dahil sa injustice. Ngayon po, ano sinasabi dito sa Tagalog? Iyan po ay sa Isaiah 1:17. Sabi niya, ay pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, at tulungan ang naaapi. Ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga byuda. So, kailangan pong hindi lang basta-basta matapos lang yung EJK na yan. Ako wala akong kinalaman dyan. Di ko alam kung ano talaga ang totoo. Pero ito po yung sinasabi ng Lord kinakailangan magkaroon ng katarungan ang mga namatay noon. Ano po? Sa panahong iyon ni Rodrigo Duterte. At kailangan harapin ni Duterte ang investigasyon o yung kasong kinakailangang litisin ng ICC. O dapat pala litisin niya ng ICC. Po? Sabi ng Lord yan sa aking quiet time. No? Recently lang, di ko na matanda ng date. Kaya yun po, sabi rin niya sa Micah 6:8, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you? But to do justice, no? To love kindness and to walk humbly with your God. In yung Isaiah 6:8. So yun po, ipanalangin lang po natin na talaga yung mga namatay o napatay na wala pong katarungan daw kaya yun yung sinasabi, kinakailangang magkaroon ng katarungan ang mga namatay doon sa panahon ni Rodrigo Duterte. Yan ang sabi ng Lord. So yun po yung dapat nating dalhin sa harapan ng Panginoon. Po? And then, makita natin kung paano gigiling ang hustisya para doon sa mga napatay. Na hanggang ngayon wala pong katarungan. Amen po? Yun. Dapat ay pag harapin ni ex-president ang mga kaso ng mga namatay. Ayun po. So, ito po si Lola Madam. Ayun po yung ipag-pray natin. Lord, kayo po yung
magbigay ng hustisya doon sa mga namatay doon sa war on drugs ni ex-president Rodrigo Duterte. At nawa ay magkaroon po talaga ng katarungan ito. At gamitin ng Lord itong ICC, International Criminal Court. Yun po. So, ito po si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yun ang buhay. God bless everyone. Bye!